Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga lumang alamat, urban legend, at mga paniniwala ng ating mga ninuno tungkol sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang tao. Bagamat may ilang bahagi na inspirasyon mula sa mga tunay na karanasan, ito ay isinalaysay sa paraang pampelikula at may halong imahinasyon upang bigyan ng matinding kilabot at aral ang mga mambabasa. Huwag itong ituring na ganap na katotohanan, kundi isang paalala na sa likod ng katahimikan ng mga liblib na lugar, maaaring may itinatagong lihim ang kalikasan na lampas sa ating pangunawa. Ako si Erwin, isang karaniwang trabahador sa isang bodega sa Maynila. Mahigit 3 taon na akong nagtatrabaho roon. Walang masyadong kakaiba sa buhay ko, gising, trabaho, kain, uwi, tulog. Paulit-ulit. Hanggang isang araw, nag-iba ang takbo ng mundo ko nang lumapit sa akin ang isa kong kasamahan, si Mang Celso. Isa si Mang Celso sa mga pinakamatagal na trabahador sa amin. Tahimik siya, hindi pala kwento, pero may pagkamasayahin kapag tinotopak. May edad na, mga 50 anyo siguro, at kung minsan ay tila may sarili siyang mundo. Pero marespeto siya at hindi mahirap pakisamahan. Isang hapon habang naglalagay kami ng mga kahon sa likod ng truck, bigla niyang binanggit sa akin, "Erwin, gusto mo bang sumama sa akin sa probinsya ngayong Sabado? May titingnan akong lupa. Murang-mura. Baka gusto mong makiambag para hati tayo." Nagulat ako. Hindi kami ganon ka-close. Pero ang ideya ng pag-aari ng lupa ay hindi ko maalis sa isipan ko. Parang magandang investment. Naitanong ko, saan banda sa probinsya, Mang Celso? Sa may sitio Maligaya. Malapit lang sa bundok pero maganda ang lupa. Tubig at kuryente meron na rin. Murang-mura pa. Kaibigan ko ang may-ari, sagot niya. Naramdaman ko ang bahagyang pang-akit sa boses niya. Para bang may itinatago siyang sigla sa kanyang panukala. Hindi ko mawari pero may parte sa akin na natutukso. Wala pa akong naipon na malaki, pero kung lupa ang kapalit, baka sakaling masulit. Sige po, Mang Celso. Sasama ako, sagot ko matapos ang ilang minutong pag-isip. Dumating ang Sabado. Maaga akong nag-empeke. Backpack lang dala ko, mga damit pambiyahe, flashlight, powerbank, konting pagkain, at tubig. Sumakay kami ng bus pa probinsya bandang 7:00 ng umaga. Sa unang bahagi ng biyahe, masaya pa kami. Nagkukwentuhan tungkol sa plano kung paano patatayuan ng bahay ang lupa kung sakaling magkaayos. Pero habang papalayo kami ng papalayo sa lungsod, unti-unti ring nagiging tahimik si Mang Celso. Nang makarating kami sa terminal ng isang maliit na bayan, sumakay kami ng tricycle, tapos kalabaw na may kariton. Dito na nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Pagdaan namin sa isang tulay na gawa sa kahoy, napansin kong wala ng signal ang cellphone ko. Ang paligid ay puro puno, at sa bawat daang nililiko namin, pakiramdam ko'y mas lumalalim ang pagkaligaw namin. Wala nang dumadaan na tao. Wala na ring ibang bahay. Malapit na tayo, sabi ni Mang Celso habang pinupunasan ang pawis sa noo. Pero sa boses niya, parang may pagdududa. Parang siya man ay nag-aalinlangan kung saan nga ba talaga ang pupuntahan namin. Bandang 4:00 ng hapon, narating namin ang sitio. Pagbaba pa lang ng kariton, may malamig na simoy ng hangin na agad bumalot sa akin. Hindi ito yung preskong hangin ng bukid na inaasahan ko. May halong kilabot. Sumalubong sa amin ang ilang matatandang nakaupo sa harap ng isang lumang bahay. Tiningnan nila kami mula ulo hanggang paa. Hindi sila ngumiti. Hindi sila kumibo. Pero ramdam mo ang bigat ng mga tingin nila. Kaibigan ko po si Datu Ben, baka andito po siya, tanong ni Mang Celso sa isa sa mga matanda. Itinuro siya sa isang bahay sa dulo ng sitio, sa tabi ng gubat. Tahimik akong sumunod. Sa bawat hakbang ko, mas lalo akong nababalot ng tanong, anong klaseng lugar to? Bakit parang hindi ako ligtas dito? Habang hinihintay namin si Datu Ben, pinaupo kami sa isang maliit na kubo at binigyan ng tubig. Uhaw na uhaw ako pero tinanggihan ko. May amoy ang tubig, parang dugo. Si Mang Celso lang ang uminom. Parang wala siyang nararamdaman. Parang sanay na siya sa lugar. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Datu Ben, matangkad, payat, maputi ang buhok, pero may tindig na parang hari. Tiningnan niya ako ng diretsyo, hindi kay Mang Celso. Kayo pala ang bisita, anya. May mga kailangang pag-usapan bago tayo magkasundo. Ipinakita niya sa amin ang mapa ng lupa.
Mahigit kalahating ektarya, may taniman, may batis, at may bahagi ng gubat. Sabi niya, kung gusto namin, pwede kaming tumira doon agad. Kailangan lang naming sumunod sa ilang panuntunan sa lugar. Ano pong panuntunan, tanong ko. Ngumiti siya, ngiting may laman. Walang lalabas ng sityo kapag lumalim ang gabi. Laging magbigay galang sa mga anito. At higit sa lahat, huwag mang istorbo ng kalikasan. Napatingin ako kay Mang Celso. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero ramdam ko, hindi ito normal na transaksyon. Habang naglalakad kami pabalik sa kubo, bigla akong nagsalita. Mang Celso, sigurado po ba kayo sa lugar na to? Tahimik siya saglit bago sumagot, Erwin, minsan sa buhay, may mga lugar na kahit madilim may ginto sa ilalim. Ngunit sa tono ng kanyang boses, hindi ginto ang iniisip ko kundi bangungot. Kinabukasan, ginising ako ni Mang Celso ng madaling araw. Madilim pa sa labas, at ang paligid ay napakatahimik, wala ni isang huni ng ibon, tila ba patay ang lahat ng tunog. Napansin ko rin na malamig ang hangin, ngunit hindi ito ang tipikal na lamig ng probinsya, may kasamang kilabot na hindi ko maipaliwanag. Maghahanda na tayo. Pupunta na tayo sa mismong lupa, ani Mang Celso habang inaayos ang backpack niya. Hindi pa po ba tayo naroon? Tanong ko. Hindi pa. Nasa sentro pa lang tayo ng sityo. Ang lupa, nasa dulo pa, lampas sa gubat. Hindi ako nakasagot agad. Ang gubat na tinutukoy niya ay yung makapal na bahagi ng kagubatan na abot tanaw mula sa kinatatayuan ng aming kubo. Mababa ang hamog at sa dilim para itong nangangain ng liwanag. Tila ba may sariling buhay ang lugar na yon? Pagkainom ng kapeng may kakaibang lasa, mapait na mapakla na hindi ko mawari, kami naglakad papasok sa gubat. Dalawa lang kami. Walang ibang kasama. Wala ring sinabi si Mang Celso kung gaano katagal ang lakad. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang katahimikan. Naririnig ko lamang ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng aming mga paa, at ang impit na huni ng mga insektong hindi ko kilala. Wala ring cellphone signal. Nasa isang lugar na kami kung saan wala na talagang koneksyon sa labas ng mundo. Mang Celso, anong meron sa gubat na to? Tanong ko. Hindi to basta-basta gubat. Bawal dito ang bastos. Bawal ang mayabang. At bawal ang magtanong ng magtanong. Hindi ko alam kung biro ba iyon o babala. Pero mula noon, hindi na ako nagsalita pa. Sa kalagitnaan ng paglalakad, napansin kong tila may gumagalaw sa gilid ng aming dinaraanan. Parang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno. Napahinto ako. Lumingon. Wala akong nakita. Nang muling lumakad si Mang Celso, parang wala lang sa kanya. Hindi man lang siya lumingon. Walang dapat katakutan dito kung marunong kang gumalang, sabi niya, tila nabasa ang iniisip ko. Pagkaraan ng isang oras ng paglalakad, narating namin ang isang matarik na bahagi ng gubat. Doon, may isang malaking punong balete. Ang mga ugat nito'y parang sumasayaw sa hangin. Sa paanan nito, may nakaukit na mga simbolo sa mga bato. Para bang altar. Tumigil si Mang Celso. Kumuha siya ng pulang tela mula sa bag niya at inilatag ito sa bato. Inilabas din niya ang isang maliit na palayok na may laman na parang dugo, hindi ako sigurado. Nagdasal siya sa wikang hindi ko maintindihan. Nang matapos, tumayo siya at mumiti sa akin. Pwede na tayong dumaan. Hindi ako kumibo. Nanginginig na ang sikmura ko sa kaba. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong unti-unting umiiba ang itsura ng paligid. Ang mga punong kahoy ay tila mas luma, mas matanda at parang may mukha. Ang mga ugat ay nakalitaw sa lupa, na para bang mga kamay na handang sumunggab. At ang pinakakakaiba, wala kaming nakikitang hayop. Kahit isang ibon, daga o insekto. Walang gumagalaw. Para bang patay ang buong kagubatan o kaya na may nagmamatsyag lamang sa amin. Sa isang bahagi ng daan, biglang huminto si Mang Celso. Dito tayo dadaan, sabay turo sa isang makitid na trail na halos tinatakpan na ng mga damo. Sigurado po kayo, tanong ko. Ngunit hindi na siya sumagot. Nauna na siyang naglakad. Habang sumusunod ako, naramdaman kong parang may malamig na hangin na biglang dumaan sa batok ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero naroon ang pakiramdam na may sumusunod. Sa gilid ng aking mata, parang may puting aninong dumaan. Mabilis. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yon o may nakikita na akong hindi dapat. Maya-maya'y napansin ko ring ang paligid ay tila mas lumalabo.
Hindi dahil sa hamog, kundi dahil sa pakiramdam ng pagkakalimot. Hindi ko na matandaan kung saan kami dumaan. Paulit-ulit na lang ang mga puno. Para kaming umiikot. Hindi ka dapat bumitaw sa akin, Erwin, biglang sabi ni Mang Celso. Kapag naligaw ka rito, baka hindi ka na makabalik. Napakapit ako sa kanyang balikat. Ayoko nang maiwan. Ayoko nang lumingon. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakad, narating na rin namin ang dulo ng gubat. Sa harap namin ay isang malawak na lupain, tila ba walang hanggan. Mababa ang damo, at sa gitna nito ay may nakatayong maliit na kubo. Yan ang lupa. Yan ang sinasabi ko sa'yo, sabi ni Mang Celso. Hindi ako makapagsalita. Sa panlabas, maganda ang lugar. Tahimik. Malayo sa tao. Malapit sa kalikasan. Pero sa kaloob-looban ko, may bumubulong, umalis ka na. Paglapit namin sa kubo, may isang matandang babae na nakaupo sa may hagdan. Nakasuot siya ng itim na damit, puti ang buhok, at mapupungay ang mata. Tiningnan niya ako ng matagal. Tapos ay bumulong, isa ka sa mga pinili. Sana kayanin mo. Napatingin ako kay Mang Celso. Ano pong ibig sabihin niya? Ngunit mumiti lang si Mang Celso, at ang sagot niya, walang dapat ipaliwanag ngayon. Mamaya mo pa maintindihan. Hindi pa man ako nakakabawi sa kaba mula sa kabuuan ng paglalakad naming papunta sa lupa. Heto na naman, isang kakaibang pakikiharap sa isang matandang babae na nagsabing ako raw ay pinili. Anong ibig niyang sabihin? Pinili para saan? Habang ang utak ko'y naglalaban sa mga tanong, tinapik ako ni Mang Celso sa balikat. Halika, pumasok muna tayo. Magpapahinga ka muna bago natin pag-usapan ang transaksyon. Pumasok kami sa kubo na nasa gitna ng lupa. Sa loob, may kakaibang amoy, hindi mabaho, pero mapanlin lang. Para bang halong insenso, tuyong dugo, at lumang kahoy na nababad sa ulan. Tahimik ang paligid. Kahit sa labas, wala akong naririnig na kahit anong hayop. Walang ibon. Walang kuliglig. Walang aso. Wala ring tao. Kakaiba. Habang nakaupo ako sa isang maliit na bangkito, inabot ni Mang Celso ang isang baso ng malamig na tubig. Tinanggap ko ito pero hindi ko agad ininom. Parang may bumubulong sa isip ko na wag. Tumingin ako sa kanya, sa kamarahang tinanong, Mang Celso, sigurado po ba talaga kayo sa lugar na to? Para kasing ang tahimik masyado. Walang tao. Walang ingay. Ngumiti siya. Isang ngiting walang emosyon, walang kasiguraduhan. Tahimik. Pero yan ang hinahanap natin, di ba? Kapayapaan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Isa itong uri ng katahimikang may tinatago. Isa itong katahimikan na tila nagbabadya ng unos ng isang bagay na hindi pa dumarating pero papalapit na. Lumipas ang ilang minuto at dumating si Datu Ben. Kasama niya ang ilang matatandang lalaki, lahat ay tahimik, lahat ay seryoso ang mga mukha. Umupo sila sa paligid namin paikot habang ako at si Mang Celso ay nasa gitna. Parang may pulong. Pero hindi ito ordinaryong pagpupulong. Erwin, panimula ni Datu Ben, bago mo tuluyang mapasakamay ang lupa, kailangan mong dumaan sa isang pagsubok. Bahagi ito ng tradisyon ng aming sityo. Lahat ng gustong maging bahagi ng aming komunidad, kailangang sumailalim dito. Namilog ang mga mata ko. Pagsubok po. Anong klaseng pagsubok? Simple lang. Magpalipas ng isang gabi sa gitna ng lupang yan. Mag-isa. Walang apoy. Walang ilaw. Walang dasal. Kung makakabalik ka ng buo sa umaga, sayo na ang lupa. Napatingin ako kay Mang Celso, naghahanap ng paliwanag. Pero ni hindi siya makatingin sa akin. Nakayuko lang siya, parang bata na nahuli sa kasalanan. Pakiramdam ko'y niloloko nila ako. Hindi ito normal. Hindi ito ang tipikal na paraan ng pagbili ng lupa. Pero naipit na ako. Malayo na ako sa kabihasnan. Walang signal. Walang sasakyan. Walang ibang tao. At higit sa lahat, wala akong alam sa lugar na ito. Sinubukan kong tumanggi. Baka pwedeng hindi na lang po. Bayaran ko na lang diretsyo, ngunit agad akong pinutol ni Datu Ben, hindi mo mabibili ang lupang yan kung hindi ka muna tinatanggap ng lupa. Dito sa sityo, hindi kami basta nagbebenta. Pinipili ng lupa kung sino ang karapat-dapat. Bumigat ang dibdib ko.
Pakiramdam ko'y nahulog ako sa isang bitad. At ang pinakamalala, parang alam to ni Mang Celso mula pa sa simula. Nang gabing iyon, dinala nila ako sa gitna ng lupain. Walang kahit anong kagamitan. Pati cellphone ko, kinuha nila. May bitbit akong isang bote ng tubig at kumot. At isang paalala, anuman ang marinig mo sa gabi, huwag kang titingin. Huwag kang sasagot. Huwag kang gagalaw. Iniwan nila akong mag-isa sa ilalim ng buwan na halos natatakpan ng ulap. Wala akong ilaw, wala akong kasama. Ako lang, ang lupa at ang dilim. Sa unang 2 oras, normal pa. Tahimik, pero kaya ko. Inisip ko na lang na challenge ito, parang survival test. Pero pagsapit ng hating gabi, nagsimula na ang kababalaghan. May narinig akong boses mula sa malayo. Isang babaeng umiiyak. Mahinang iyak sa una, pero unti-unting lumalapit. Parang humihingi ng tulong. Tulong-tulungan mo ako, pinikit ko ang mga mata ko. Binalot ko ng kumot ang buong katawan ko. Iniisip ko na lang na panaginip lang ito. Ilusyon. Produkto ng takot. Pero mas lumakas pa ang iyak. Hanggang sa biglang tumigil. At sa mismong tabi ng tenga ko, may bumulong, bakit hindi mo ako tinulungan? Napabalikwas ako ng upo. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero wala akong nakita. Wala rin kahit anong tunog ng paglalakad o anino ng taong umalis. Parang wala lang nangyari. At doon ko na-realize tama ang babala nila. Huwag titingin. Huwag sasagot. Hindi pa ako nakakabawi sa takot, may sumunod na tunog. Mga yapak. Mabibigat na yapak. Paikot-ikot sa paligid ko. Parang may hayop na malaki o tao na hindi normal ang kilos. Sa isang bahagi ng dilim, may nakita akong aninong mataas, payat at gumagapang. Parang walang buto. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. At dahan-dahang lumayo ang anino hanggang sa mawala ito sa dilim. Pero ang pinakakakilakilabot ay ang sumunod. Sa bandang 2:00 ng madaling araw, naramdaman kong may humahawak sa paa ko. Mabigat. Malamig. Matigas. Para bang kamay ng bangkay. Hindi ko alam kung paanong napigilan kong sumigaw. Pero pinilit kong hindi kumilos. Hindi umimik. Hanggang sa unti-unti itong nawala. Sa pagputok ng araw, sinalubong ako ng mga matatanda. Tahimik pa rin sila. Ngunit ang mga mata nila ay may pagkakaiba, parang mas malumanay. Mas maaliwalas. Tinanggap ka ng lupa, ani Datu Ben, malinis ang loob mo. Hindi ka natakot. Hindi ka lumaban. Ngunit ang hindi nila alam, takot na takot ako. Sa sobrang takot, ni hindi ako nakaiyak. Parang naubos ang emosyon ko. Pagbalik namin sa sitio proper, muli akong sinalubong ng matandang babaeng una kong nakita. Hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay, iho. Dahil dinala ka dito ng kapalaran, hindi ng tao. Tiningnan ko si Mang Celso. At sa wakas, nagsalita siya. Patawarin mo ako, Erwin, pero kailangan ko itong gawin. Bago pa ako makatanong kung anong ibig niyang sabihin, bigla siyang lumuhod sa harap ni Datu Ben. At doon ko lang napagtanto, hindi ako sinamahan ni Mang Celso para tumulong. Dinala niya ako rito bilang alay. Tahimik lang ako. Walang imik. Ang puso ko'y parang sasabog sa kaba. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinagmamasdan si Mang Celso na nakaluhod sa harap ng mga matatanda. Patawarin mo ako, Erwin, muli niyang sambit, halos pabulong, kailangan kong gawin ito. Kung hindi kukunin nila ang apo ko. Parang may sumabog na kislap sa loob ng utak ko. Apo niya. Alay? Hindi ako makapaniwala. Dinala niya ako rito hindi para magkalupa. Dinala niya ako para maging kabayaran, kapalit. Hindi ako nakaimik. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako, kung sisigaw, kung haharapin sila. Pero isang boses ang pumasok sa isip ko, hindi galing sa labas, kundi parang sa loob ng utak ko. Tanggapin mo ang kapalaran. Walang takas. Ang lupa ay buhay. At ikaw na ang pinili. Ilang oras akong wala sa sarili. Parang tulala. Dinala nila ako sa isang kubo sa dulo ng sitio, doon daw ako pansamantalang titira. Sa kubo, may maliit na altar, may kandila, at may mga kakaibang anting-anting na nakasabit sa dingding. Hindi ko na tinanong kung para saan. Alam kong hindi ko magugustuhan ang sagot.
Kinagabihan, pinuntahan ako ng matandang babae na unang bumati sa akin sa lupa. Daladala niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Sa una, ayokong tanggapin. Pero gutom na ako. Habang kumakain ako, naupo siya sa tapat ko. Tahimik lang siya noong una, pero kalaunay nagsalita rin. Hindi lahat ng lupa'y may buhay. Pero ang lupa dito buhay na buhay. Kumakain. Humihinga. At tumatanggap lang ng taong may lakas ng loob. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Anong ibig niyong sabihin? Hindi ko po naintindihan na pabuntong hininga siya. Noong unang panahon, ang lugar na ito ay puno ng mga espiritu. Hindi sila masama pero matapang sila. Naghahanap sila ng mga kaluluwang matibay para ipagpatuloy ang pagbabantay sa kalikasan. Hindi lahat nakakaligtas. Hindi lahat natatanggap. Pero ikaw ay pinili. Napailing ako. Ayokong manatili dito. Hindi ito ang pinuntahan ko. Gusto ko lang ng simpleng lupa, hindi ganito, ngumiti siya. Malungkot. Mapait. Hindi mo na mababalikan ang dati mong buhay, anak. Dahil ang lupa kumukuha ng bahagi ng kaluluwa mo. At ang sayo, kinain na. Kinabukasan, isinama ako ni Datu Ben at ng ilang matatanda sa gitna ng lupain. Sa bahaging iyon ay may hukay, malalim, halos isang lalim ng balon. Sa gilid nito, may mga buto ng hayop at buto ng tao. Dito inilibing ang mga hindi tinanggap, ani Datu Ben. At dito rin ililibing ang mga nagmatigas. Nagsimulang manliit ang katawan ko sa takot. Bakit niyo to ginagawa? Hindi ba't dapat sa kabutihan kayo nananahan, sigaw ko. Ngunit sagot niya ay isang linya lang, at para itong pako sa dibdib ko, ang kabutihan ay may kabayaran. At ang katahimikan ng sityo, kailangang ingatan. Simula noon, araw-araw akong pinapapunta sa gitna ng lupain. Doon, pinapapikit ako ng mga matatanda habang dinadasalan. Hindi ko maintindihan ang mga wika nila, pero nararamdaman ko ang epekto, parang unti-unting binubura ang dati kong pagkatao. Hindi ko na maalala ang boses ng nanay ko. Hindi ko na maalala ang pangalan ng eskwelahan ko. Pati ang sarili kong mukha, unti-unti kong nakakalimutan. Ang tanging alam ko na lang, ako si Erwin. Ako ang pinili. Ako ang bantay ng lupa. Sa ikatlong gabi ko na naginip ako. Sa panaginip ko, nasa ilalim ako ng lupa. Hindi putik ang paligid kundi laman. Laman ng mga nilalang na pinunit at inilibing. Nakalutang ako sa gitna ng pulang ilog ng dugo. At sa harap ko, isang nilalang na walang mukha, isang nilalang na may katawan ng tao pero balat ng ahas, may pakpak ng paniki at mata sa dibdib. Tanggapin mo ako, sabi nito. Ako ang lupa. Ako ang laman ng sityo. Ako ang susi sa katahimikan. At ikaw ang bagong katawan ko. Pagdilat ko, umiiyak na ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero wala akong magawa. Wala akong masigaw. Wala na akong lakas. Isang gabi, may bumisita sa akin, isang batang lalaki, mga 10 taong gulang. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga-sityo. Pero may suot siyang puting damit na may bahid ng dugo. Umalis ka na, kuya, anya. Huwag mong hayaang kainin nila ang buong kaluluwa mo. Katulad ng ginawa nila sa akin. Sinong-sino ka, tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad paalis. Sa bawat hakbang niya, unti-unti siyang nagiging usok hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa dilim. At doon ko naisip, hindi lang ako ang naging biktima. Marami na. At marami pang susunod kung walang titigil sa kanila. Kinabukasan, humarap ako kay Datu Ben tuwid ang tindig ko. Wala na ang takot sa mukha ko. Ayoko na. Hindi ako alipin ng lupa. Hindi ako susunod sa mga ritual nyo. Hindi ako magpapakain sa kadiliman. Ngunit tinawanan lang nila ako. Isa-isang lumapit sa akin ang matatanda. Pinapalibutan nila ako. At sa gitna ng araw, nakita ko nagbabago ang anyo nila. Lumalaki ang kanilang mga mata. Lumalalim ang kutis. Lumilitaw ang mga matutulis na ngipin. Sila ang mga tagabantay ng lupa. Sila ang mga nilalang na matagal nang umiiral, hindi bilang tao, kundi bilang mga nilalang ng kadiliman. At sa huling hininga ng araw, nang ang langit ay nagkulay dugo, nagsimula ang tunay na laban, ang pagtutol sa lupa ng mga walang kaluluwa.
Habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagkukulay kalawang, naramdaman kong may malaking pagbabago sa paligid. Ang mga puno sa paligid ng sitio ay tila yumuyuko sa isang hindi nakikitang puwersa. Ang hangin ay naging mas malamig, mas matalim, at may dalang mga bulong na parang galing sa ilalim ng lupa. Habang nakatayo ako sa gitna ng mga matatanda na ngayoy hindi na tao ang anyo, alam kong hindi na ako pwedeng umurong. Ako'y nasa pugad ng mga nilalang na tinatawag ng iba bilang aswang, ngunit mas malalim pa sa karaniwang alamat ang katotohanan sa likod ng kanilang katahimikan. Hindi mo kami mauunawaan, ani Datu Ben, habang unti-unti nang bumabaluktot ang kanyang mga braso at nagkakalisik ang mga mata. Pero hindi ka rin makakatakas, dagdag niya habang ang mga matatanda ay nagsimulang pumalibot sa akin, tila isang sinaunang ritual ang muling binubuhay. Bago pa sila makalapit, may malakas na pagyanig mula sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat ng puno ay sumabog mula sa lupa at kumalat sa paligid. May umuugong mula sa ilalim, isang mababang boses na tila bagalit at gutom sa parehong sandali. At bigla, mula sa gitna ng lupa, lumitaw ang isang anyong usok, isang nilalang na puro anino, may 7 mata na lumulutang sa itim na ulap, at boses na parang batingaw mula sa kailaliman. Tumigil kayo, utos ng nilalang. Tama na ang sakripisyo. Ang lupa ay hindi nagutom. Ang lupa ay nagising. Nagulat ang lahat, pati si Datu Ben. Biglang sumigaw ang isa sa mga matatanda, hindi pa tapos ang kasunduan. Kailangan naming tapusin ang pag-aalay. Ngunit tinig ng usok ang lumakas. Hindi niyo na ako kontrolado. Kayo ang aking mga alagad, hindi ang aking amo. At dito ko unang narinig ang tunay na kwento mula sa mismong nilalang na anino, ang tunay na espiritu ng lupang iyon. Noong unang panahon, ang lupang iyon ay tirahan ng mga anito, mga espiritong tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit dahil sa kasakiman ng mga tao, sinakripisyo ang espiritu ng lupa kapalit ng kapayapaan at tagumpay. Ang mga matatanda ng sitio ay nakipagkasundo, tuwing ika-100 taon, mag-aalay sila ng isang malinis na kaluluwa upang mapanatili ang katahimikan, kasaganaan, at kapangyarihan sa sitio. At noon, pinili nila si Datu Ben bilang tagapamagitan. Siya ang unang nag-alay ng sariling anak upang mapanatili ang kasunduan. Simula noon, tuwing kulang ang ani, tuwing may sakit, o tuwing may bisitang naliligaw, ginagamit ito ng mga matatanda bilang alay, katulad ng ginawa nila sa akin. Hindi ko na napigilang mapaluha. Ang buong panahong akala ko ay simpleng lupa lang ang gusto ko, ay isa palang matagal ng hukay para sa kaluluwa ng mga inosente. At si Mang Celso, ang taong pinagkatiwalaan ko, isa palang kasangkot sa lahat ng ito. Bakit ako, tanong ko, habang nakatingin sa nilalang. Bakit ako ang pinili ng lupa? Dahil hindi ka tulad nila, sagot ng espiritu. Marami ka ng takot, pero hindi ka kailanman lumaban gamit ang kasamaan. Tinanggap mo ang dilim, ngunit hindi mo ginamit ito para saktan ang iba. Ikaw ang salin ng bagong tagapangalaga, hindi para mag-alay, kundi para putulin ang sumpa. At sa isang iglap, sumabog ang paligid ng liwanag, hindi ng apoy, kundi ng puting alab. Ang mga aswang na nakapaligid ay nagsisigaw, ang balat nila'y tila nasusunog. Si Datu Ben ay lumuhod, at sa huling sandali, nagsumamo sa espiritu. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon, ngunit huli na. Ang lupa ay nagpasya na. Nang matahimik ang paligid, nagising ako sa gitna ng araw. Nakahandusay ako sa gitna ng lupang iyon, mag-isa, tahimik, at wala ng ibang tao. Ang mga kubo ay nawala. Ang mga matatanda, parang hindi kailanman umiral. Walang bakas ng ritual. Wala ni isang patay na katawan. Para bang lahat ng nangyari ay isang panaginip lamang. Pero alam kong hindi ito panaginip. Alam kong totoo. Alam kong may nabunyag na katotohanan, ang lupa ay may buhay, at ito ay nabusog hindi sa dugo, kundi sa tapang ng isang kaluluwang hindi nagpadala sa takot. Habang papalakad ako palabas ng lugar, dala ang aking backpack, napansin kong unti-unti nang bumabalik ang ingay ng gubat. May narinig akong mga ibon, kuliglig, at ang amoy ng hangin ay hindi na mabigat, banayad na, presko, at mas magaan sa dibdib. At doon ko napagtanto na tapos na ang sumpa. Ngunit habang ako'y papalayo, may huling bulong na dumaan sa hangin. Isang paalala. Bantayan mo ang lupa, Erwin. Dahil kapag muling lumagim ang kasakiman, magigising muli ang gutom ng kalikasan. Akala ko'y tapos na. Akala ko'y ligtas na ako. Ngunit habang papalayo ako mula sa gitna ng lupa,
napansin kong ang gubat ay tila nagbago, hindi tulad ng dinaanan ko noon. Ang mga punong dati tuwid at tahimik, ngayoy parang nakayuko, parang sinusundan ang bawat hakbang ko. Ang hangin ay tila nagbago rin, mas mabigat, mas puno ng alingasngas, at ang mga tunog ng kalikasan ay tila naging mga bulong ng mga nawawala. Sinubukan kong balikan ang dinaanan kong trail, pero sa bawat liko, sa bawat hakbang, parang hindi ako umaalis sa lugar. Ang daan ay umuulit, umiikot, at hindi ko na matukoy kung anong direksyon ang palabas. Bigla may narinig akong tinig. Erwin, tumigil ako. Muli, isang tawag, Erwin, tulungan mo kami, tiningnan ko ang paligid. Walang tao. Pero sa pagitan ng mga punong balete, sa likod ng mga dahon, may mga anino akong nasisilayan, mga taong tila nawawala na sa mundo, ngunit nananatili sa gubat. Lalaking wala ang kalahati ng katawan. Babaeng may itim na mata at puting buhok. Bata na tila may takip sa bibig. Sila ang mga dating inalay. Sila ang mga nilamon ng lupang dati nilang pinaniwala ang ligtas. Ngayon, nananatili sila bilang mga nilalang na hindi makatawid, nakabitin sa pagitan ng buhay at dilim. Dali-dali akong tumakbo. Hindi ko alam kung saan, basta lumalayo lang ako. Pero sa bawat takbo ko, mas lalo lang ako napupunta sa gitna ng kabubatan. Ang dilim ay unti-unting bumabalot kahit maliwanag ang araw. Tila sinusubok ako ng kalikasan kung talagang karapat-dapat akong makaalis. O baka naman, pinaglalaruan lang ako ng natitirang enerhiya ng mga tumangging bitawan ang kanilang kapangyarihan. Pagod na ako. Hinal, pawis at luha. Nahulog ako sa isang malalim na hukay. Sa ilalim nito, may mga marka sa lupa, mga hugis bituin, bilog at mata. Para itong altar. Para itong balon ng mga lumang ritual. At sa gitna nito may isang bato. Sa ibabaw ng bato, may ukit na mukha, isang mukha na pamilyar. Mukha ni Mang Celso. Napaatras ako. Hindi ko maintindihan kung bakit naroon ang anyo niya. Hindi ba't naiwan na siya? O baka yon ay paalala na siya rin ay naging bahagi ng sumpa at hindi na rin tuluyang makawala. Sa gilid ng bato, may ukit na mga salita sa lumang baybayin. Hindi ko ito mabasa, ngunit tila tumitibok ito. Isa lang ang naintindihan ko, ang huling linya, ang hindi lalaban, mananatili. Ang lalaban, mamamatay. Ngunit malaya. Umangat ang mga ugat ng lupa at unti-unting pumapalibot sa akin. Para akong binabalot ng buhay ng mga tanikala. Ramdam ko ang kilabot, ngunit sa halip na sumigaw, ipinikit ko ang aking mga mata at inusal sa loob ng isip ko, hindi ako alipin. Hindi ako alay. Ako'y tao. Ako'y malaya. At sa isang iglap, bumukas ang langit. Bumuhos ang liwanag. Nasunog ang mga ugat. Ang hukay ay nagsimulang gumuho, at isang malakas na ihip ng hangin ang tumulak sa akin pataas, paahon, palabas ng hukay. Pagdilat ko, nasa gilid na ako ng gubat. Mula roon, nakita ko ang matandang daan. Ang daang dinaanan naming ni Mang Celso sa unang araw. Pero ngayon, tuyot na ito at walang tao. Tahimik, ngunit hindi na nakakatakot. Parang pagod ang kalikasan. Parang tapos na ang lahat. Sa dulo ng daan, may matandang babae na nakasuot ng puti. Hindi ko siya nakita noon. Hindi ko siya kilala. Pero sa kanyang mga mata, may awang hindi ko maipaliwanag. Isa kang bihirang makalabas, Anya. Ang iba, pinipili ang kapangyarihan. Ikaw, pinili mo ang kalayaan. Sa kanya inabot sa akin ang isang palaspas na tila gawa sa lumang damo at balat ng puno. Isuot mo ito pagdating mo sa labas. Para di ka na muling masundan. Sa wakas, nakalabas ako sa gubat. Nakabalik ako sa baryo. Pero walang bumati sa akin. Wala si Mang Celso. Wala ang mga matatanda. Parang hindi kailanman umiral ang sityo. Wala sa mapa. Wala sa pangalan. Ang lahat ay tila naglaho. Naglakad ako hanggang makarating sa terminal. Nakahanap ng jeep. At sa unang pagkakataon sa maraming araw, muling nagring ang cellphone ko, may signal na. Sa wakas, nakabalik ako sa lungsod. Pero hindi na ako katulad ng dati. Isang buwan matapos ang lahat, tuwing gabi ay nananaginip pa rin ako ng gubat. May mga oras na tila tinatawag pa rin ako ng lupa. Pero sa bawat panaginip, ako na ang nakatayo sa gitna. Ako na ang bantay. At alam ko, kahit malayo na ako, bahagi pa rin ako ng kasaysayan ng sityo.
Matapos ang insidenteng iyon sa liblib na sitio, akala ko'y tapos na ang lahat. Ngunit sa mga panaginip ko, patuloy pa ring bumabalik ang mukha ni Mang Celso, mapait ang tingin, puno ng pagsisisi, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, nandoon pa rin ang katotohanan, siya ang nagtulak sa akin sa bingit ng kamatayan. Lumipas ang mga linggo. Bumalik ako sa trabaho, nagkunwaring ayos lang. Pero ibang-iba na ang pakiramdam ko. Lahat ng ingay ng lungsod ay tila hungkag, at ang bawat katahimikan ay parabang bumubulong ng babala. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga papel sa opisina, biglang pumasok si Mang Celso. Napatayo ako. Natulala. Akala ko hindi ko na siya makikita. Akala ko naiwan na siya roon o nilamon na ng lupa. Pero heto siya, buhay at walang bakas ng dalos. Suot pa rin niya ang lumang cap at ang dating ngiti niyang banayad ay ngayon tila pilit. Erwin, bulong niya. Hindi ako sumagot. Nanginginig ang mga kamao ko. Nagsisikip ang dibdib ko sa galit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong saktan siya. Pero mas nanaig ang tanong, bakit? Lumapit siya. Maingat. Mabagal. Para bang alam niyang ang bawat hakbang niya ay tinutusok ng aking titig. Hindi ko ginusto, Anya. Hindi ikaw dapat. Pero pinili ka ng mga matatanda. Ikaw ang nakita nilang malinis. Malakas. Bagong katawan ng lupa. Nilinlang mo ako, sabi ko. Pinaniwala mo akong pupunta tayo para sa lupa, para sa kinabukasan. Pero ang totoo, ipinain mo ako. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mang Celso. Alam mo ba kung anong binayad ko para mailigtas ang apo ko? Ilang taon na akong pinapanaginipan ng mga kaluluwa ng mga dating inalay. Pero nang si Liam, ang apo kong kaisa-isang dugo, ang ituturo ng sitio. Wala akong nagawa kundi sumunod. Nag-iba ang mukha niya. Hindi na galit, hindi na takot, kundi desperasyon. Sabi nila, isa ka lang na bisita. Isa lang na panibagong pangalan sa listahan. Pero hindi nila inaasahan, ikaw pala ang magiging dahilan ng pagkawasak ng kasunduan. Hindi mo alam, Erwin, ikaw ang nakatadhana. Tumahimik ako. Ang mga salita niya ay tila palaso, hindi ako agad nasaktan, pero dahan-dahang lumulubog sa laman ng isipan ko. Bakit hindi mo ako sinabihan, tanong ko. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong pumili. Dahil kung sinabi ko hinding-hindi ka sasama, sagot niya. Napayo ko siya. At kung hindi ka sumama, apo ko ang papatayin nila. Biglang tumahimik ang paligid. Sa labas ng bintana ng bodega, may nakita akong puting ibon na dumapo sa kawad ng kuryente. Tiningnan ko yon saglit at nang bumalik ang tingin ko kay Mang Celso, wala na siya. Walang paalam. Walang tunog. Parang bula siyang naglaho. Simula noon, hindi na siya muling bumalik sa trabaho. Wala ring may alam kung nasaan siya. Tila binura na ng mundo ang kanyang presensya. Pero gabi-gabi, nasa panaginip ko siya. Minsan ay umiiyak. Minsan ay nagsusumamo. Minsan ay tahimik lang, nakatayo sa gilid ng gubat, may hawak na palaspas na tulad ng ibinigay sa akin ng matandang babae. Hanggang sa isang gabi, sa panaginip kong iyon, nagsalita siya. Hindi mo na ako kailangang patawarin, Erwin. Pero bantayan mo ang lupa. Dahil may mga taong uhaw pa rin sa kapangyarihan. At sa oras na subukan nilang ibalik ang sumpa, ikaw lang ang hadlang. Pagkagising ko, may kakaibang amoy sa hangin. Amoy ng damong bagong pitas. Amoy ng lupa, ng buhay, at ng alaala ng bangungot. At sa mesa ko may palaspas. Katulad ng dati. Bagong yari. Basang-basa sa hamog. Makalipas ang maraming araw ng katahimikan, isang desisyon ang bumalot sa isip ko, kailangan kong bumalik. Hindi dahil sa tapang. Hindi dahil sa paghihiganti. Kundi dahil may pangako akong binitiwan sa sarili ko noong gabing napiling ako'y maging alay, hindi na mauulit ang nangyari sa akin sa iba. Gamit ang palaspas na iniwan ni Mang Celso, nagbalot ako ng kaunting gamit, tubig, flashlight, first aid, kutsilyo, at isang lumang rosaryo mula sa aking ina. Nagpaalam akong pupunta sa lalawigan, pero ang totoo, babalik ako sa lugar na hindi na dapat muling balikan, ang sitio. Pagdating sa terminal ng Huling Bayan, naghanap ako ng makakakilala sa sitio Maligaya. Lahat ng tanungin ko ay nagkukunwaring walang alam. Yung iba nagtataka. Yung iba nagkakatinginan at agad lumalayo.
Isa lamang ang matandang naglako ng saging ang nagsalita, hindi na matagal ang sityo na yon. Sinara na ng lupa. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Wala nang daan papunta roon. Wala na ring bumabalik mula roon. Pero hindi ako sumuko. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, may nakilala akong driver ng habal-habal na pumayag na ihatid ako hanggang sa simula ng gubat. Hanggang dito lang ako, anya. Pag lumampas ka pa, hindi ko nakasalanan ang mangyayari. Tumango ako. Tinanggap ang takot. At muling pumasok sa dilim. Ibang-iba na ang gubat. Ang dating lugar ng kababalaghan ay tila isa ng abandonado at tuyot na bahagi ng kalikasan. Ang mga punong dati buhay na buhay, ngayon ay parang tuyot, wasak, at walang sigla. Ngunit habang lumalalim ako sa paglalakad, may mga palatandaan akong nakikita, mga ukit sa puno, mga batong pamilyar, at mga tinik na tila bumabalik sa alaala. At sa gitna ng gubat naroon pa rin ang lupa. Tahimik. Walang kubo. Walang tao. Ngunit sa mismong gitna, may bagong tumubo, isang puno. Matangkad, makapalang katawan, at may balat na tila pila. Sa ilalim nito may isang bato. At sa ibabaw ng bato, isang pangalan. Erwin. Nang hawakan ko ang puno, isang alon ng alaala ang dumaloy sa katawan ko. Lahat ng nangyari, si Mang Celso, si Datu Ben, ang espiritu, ang hukay, lahat ay muling bumalik. Ngunit ngayon, hindi bilang bangungot, kundi bilang alaala ng isang sumpang natapos. Bigla, may narinig akong mga yabag sa likod. Lumingon ako. Isang batang babae, mga 7 o 8 taong gulang, nakasuot ng puting damit, nakayapak, at may hawak na palaspas. Kuya Erwin, mahina niyang tanong. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako nakasagot agad. Ikaw anong pangalan mo? Leah. Nawawala po ako. Hindi ko na mahanap ang nanay ko. Tumingin ako sa paligid. Wala akong naramdamang puwersang madilim, ngunit nandoon pa rin ang pangingilabot. May mga bata na ring napapadpad dito. Bakit? Inalalayan ko si Leah. Halika, ihahatid kita sa bayan. Habang binabagtas namin ang daan pauwi, iniisip ko, hindi pa tapos ang lahat. Maaaring natigil ang ritual. Maaaring natapos ang kasunduan. Pero ang gutom ng mundo, ang tukso ng kapangyarihan, ay hindi kailanman natutulog. At kapag may ibang nilalang na muling nagtangkang buksan ang kasunduan ng dugo, kailangang may isang nakakaalam. Pagdating sa bayan, sinamahan ko si Leah sa munisipyo. Nalaman kong siya pala'y anak ng isang turista na nagkamping sa karatig na bundok. Nawalay daw siya habang naghahanap ng palaka sa ilog. Isang gabi na siyang nawawala. Bago kami naghiwalay, inabot niya sa akin ang palaspas. Ayos ka, Kuya Erwin. Hindi kita makakalimutan. Umiti ako. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng liwanag. Lumipas ang mga buwan. Ginamit ko ang karanasan ko para isulat ang buong kwento. Hindi ito isang alamat. Hindi ito imbento. Isa itong babala. Isinumiti ko sa mga lokal na pahayagan, blog, at maging sa mga podcast. May ilan na naniwala. Marami ang tumawa. Pero hindi ko hangad ang papuri. Ang gusto ko lang, may makaalam. May makaiwas. Ngayon, hindi ko na kailangan ng palaspas sa bulsa. Nasa puso ko na ang aral ng lupa. At tuwing lalakad ako sa gubat, sa mga bundok, sa mga liblib na lugar, alam kong hindi ako nag-iisa. Ako si Erwin. Isa akong dating alay. Isa akong saksi. At ako ang bantay ng isang lihim na hindi dapat malimutan. Ella Binsham.